Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Darwin na isang pilantod mula nang siya ay isilang. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay tumutulong pa rin siya sa malupit niyang lola na si Lola Biring. Araw-araw ay umaakyat siya sa bundok kasama ang matanda nilang kabayo na si Kalbo. At sa pagkamatay ng kabayo ni na Darwin, ay isang puting kabayo ang natagpuan niya sa bundok. May kakaibang naramdaman si Darwin sa naturang kabayo hanggang sa dumating ang mga gabi na nagsimulang matakot ang lahat ng mga tao sa kanilang baryo dahil sa pagsalakay ng isang nilalang. Ano ang kayang gawin ng isang pilantod na gaya ni Darwin upang iligtas ang kanilang baryo mula sa mga aswang? At anong tulong ang makukuha niya mula sa puting kabayo na natagpuan niya sa bundok? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Umiiyak na umuwi sa kanilang bahay ang 11 taong gulang na batang si Darwin. Halos hindi siya makahinga dahil sa pag-iyak. Hawak niya sa isang kamay ang tali na nakakonekta sa kabayo niya na si Kalbo. Pinangalanan niya yon ng ganun dahil wala itong buhok. Sa isa naman niyang kamay ay tangan niya ang kanyang saklay na putol sa gitna. Kailangan ni Darwin ng saklay dahil isa siyang pilantod. Payat ang kaliwang binti at paa niya. Yun ay naging epekto nang magkaroon siya ng polio nung sanggol pa lamang siya. Nakita si Darwin ng kanyang Lola Biring. Imbis na maawa, ay napakunot ang noo ng matanda. Darwin, ano tumiiyak ka na naman? Hindi ba sabi ko, ayoko nang uuwi ka rito nang umiiyak? Inaway na naman po kasi ako ng mga bata. Hindi pa po sila nakontento sa panglalait sa akin. Napilantod po ako. Sinira pa po nila ang saklay ko. Bakit kasi hindi ka lumaban? Ang sabi ko sa'yo, kapag may nanunokso sa'yo ay lumaban ka. Hampasin mo na saklay mo, hampalusin mo. Kaya ka inaapi ng mga bata rito ay dahil hindi ka lumalaban. Pero Lola, paano naman po ako lalaban sa kanila? Pilay po ang isa kong paa, tapos ang dami pa po nila. Natatakot po ako na baka kapag nilabanan ko po sila, pagtulungan po nila ako at bugbugin. Ayan, yan pa ang isang problema sa'yo. Puro ka na lamang takot, takot, takot. Walang mangyayari sa buhay mo kung puro takot ang paiiralin mo. Paano na? Kapag namatay na ako, sige. Ano nang mangyayari sa'yo? Matatakot ka pa rin. Pwede po bang wag niyo na po akong pagalitan, Lola? Nasira na naman po ang saklay ko. Ayusin niyo naman po. Hindi na. Hindi ko na yan aayusin. Sawag-sawa na akong ayusin ang saklay mo na yan. Palagi na lamang nasisira. Ano po? Pero Lola, paano na po ako makakalakad kung wala po akong saklay? Pwes, masanay kang maglakad ng walang saklay. Total palagi ang sinisira ng mga bata. Kaya mas mabuti pang wag nang ayusin yung saklay mo. Mahihirapan po akong umakyat sa bundok kung wala po akong saklay. Hindi ka pa marunong makaintindi. Ang sabi ko ay sanayin mo ang sarili mo na maglakad ng walang saklay. Sa kanong silbi ng kabayong yan kung hindi mo sasakyan? Pagpihira kang bata ka. Sakyan mo yan kapag aakyat at bababa ka sa bundok. Napakasimple ang solusyon sa problema mo.
Matuto ka ngang mag-isip at huwag mong inaasa ang lahat sa akin. Pero matanda na po kasi si Kalbo, Lola. Mahihirapan po siya kapag sumakay po ako sa kanya. Hirap na nga po siya sa pagbubuhat ng mga gulay tapos dadagdag pa po ako. Kung ang kabayong yan ang mas iisipin mo kaysa sa sarili mo, aba, bahala ka. Sige na, sige na. Ayusin mo na ang mga gulay para maibenta ko na ang mga yan. Masyado ka nagsasayang ng oras. Walang imik na sinunod ni Darwin ang utos ng kanyang lola Biring. Huminto na siya sa pag-iyak habang awang-awa siya sa kanyang sarili. Kahit nahihirapang maglakad ng walang saklay, ay pilit pa rin siyang humakbang. Ilang beses siyang nabuwal, ngunit kahit isang beses ay hindi siya tinulungan ni Lola Biring. Nakataas ang noo na pinanood siya ng matanda hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay. Itinali ni Darwin si Kalbo sa puno ng mangga. Kinuha niya ang upuan na siyang tinutungtungan niya upang kunin ang 2 tiklis na nasa likod ng kabayo. Nakakabit ang mga tiklis sa palangka o yung bagay na inilalagay sa likod ng kabayo para may upuan ang sasakay dito. Matapos maibaba ni Darwin ang mga tiklis, ay hinugasan niya na ang mga gulay sa balon. Meron siyang naani na pechay, mustasa, talong at okra. May maliit na lupa si Lola Biring sa bundok. Ang lupang yun ay ginawa nitong taniman ng iba't ibang klase ng mga gulay. Si Darwin ang umaakyat sa bundok para mag-ani, habang ang lola naman niya ang naglalako ng mga gulay na makukuha niya. Ang kabayong si Kalbo ang katulong ni Darwin sa pagdadala ng mga gulay pababa ng bundok. Matanda na si Kalbo nang mabili yun ni Lola Biring nung nakaraang taon. Matapos mahugasan ang mga gulay, ay inilagay na ni Darwin ang mga yun sa bilao. Kinuha na yun ni Lola Biring para ibenta. Magsaing ka mamaya ha. Dapat pagbalik ko ay nakaluto ka na. Baka naman unahin mo pa ang pakikipaglaro kay Rodel. Lola, hindi niyo pa ba muna aayusin yung saklay ko bago po kayo umalis? Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina ay mag-aral ka ng maglakad ng walang saklay? Tigilan mo na ako at nasasayang ang oras ko sa'yo. Wala nang nagawa pa si Darwin nang umalis na si Lola Biring. Bumalik siya sa likod ng bahay at doon ay nilapitan at kinausap niya ang kabayong si Kalbo. Kalbo, paano na kaya to? Paano na ako makakakit ng bundok? Ngayong sira na naman ang aking saklay. Ayaw naman tong ayusin ni Lola Biring. Siguro nagsawa na siya sa pag-ayos ng saklay ko kasi maraming beses na itong nasira eh. Nagulat si Darwin nang marinig niya ang malakas na pagtawag ng nag-iisa niyang kaibigan na si Rodel. Hinayaan lang niya yon hanggang si Rodel na mismo ang nagtungo sa likod ng bahay. Pagkakita nito kay Darwin ay napanganga ito sa labis na gulat. Aba, Darwin, anong himala to? Wala ka yata saklay ngayon. Nakakalakad ka na ba? Sana nga ay nakakalakad na ako, Rodel. Kaya wala akong saklay kasi sinira na naman ni Waldo tsaka ng mga kaibigan niya. Na naman? Ano ba napapala nila sa pagsira ng saklay mo? At palagi nilang ginagawa yun. Pambihira naman sila, oo. Hindi ko rin alam sa kanila eh. Parang natutuwa kasi sila kapag nakikita nila akong nahihirapang maglakad eh. O ano? Gusto mo ba resbakan natin si Waldo? Alam mo, matagal na akong pikon sa pagbumukha nun eh. Ako ang susuntok, tapos ikaw naman nasisipa. Kita mo? Pati ikaw tinutokso mo rin ako. Ako pa talaga ang sisipa ah. Pilantod nga ako eh. Biro lang, pinapatawa lang naman kita eh. Pero ipaayos mo na lang sa lola mo saklay mo.
Hindi ba ganun naman ang ginagawa niya kapag nasisira yun? Wala na. Ayaw na ni Lola na ayusin yung saklay ko. Nagsawa na siguro siya. Ang sabi niya, sanayin ko na lang daw ang sarili ko na maglakad ng walang saklay. Alam mo, minsan may pagkasadista din yung Lola Biring mo. Paano na tayo makakapaglaro niyan? Ngayong wala ka na saklay. Ewan ko. Baka nga tama si Lola. Dapat sanayin ko na ang sarili ko na maglakad ng walang saklay. Pambihira ka, napakadali mo naman sumuko. Nasa ba saklay mo? Ako na lang mag-aayos kung ayaw ni Lola Biring. Itinuro ni Darwin kay Rodel ang kinaroroonan ng kanyang saklay. Kinuha yun ni Rodel sa silong ng kubo at napapailing nito yung tinignan. Sige. Ako nang bahala rito. Nandito pa naman ang telang tinali rito ng lola mo. Kaya madali lang tong ayusin. Kaya mong ayusin yan? Yung hindi na mapuputol? Kaya kong ayusin, pero hindi ko may papangako na hindi na mapuputol to. Ano ba tingin mo sa akin? Marunong mag-magic? Sinimulan nang ayusin ni Rodel ang putol na saklay ni Darwin. Muli nitong inikot ng mahigpit ang tali na siyang nagsosuporta sa saklay. Makalipas ang ilang sandali, ay maayos na ulit yun at nakangiting inabot yun ni Rodel kay Darwin. Oh, kita mo na? Maayos na ulit. Wala ka nang dapat problemahin. Mabuti naman. Maraming salamat, Rodel ha. The best ka talagang kaibigan kahit kailan. Paano hindi ako magiging the best? Ako lang naman ang nag-iisa mong kaibigan. De, biro lang. Baka masaktan ka na naman kasi isa lang ang kaibigan mo. O sige na, testingin mo na yung saklay mo. Sigurado ko na matibay ang pagkakagawa ko riyan. Kasi napakahigpit ng pagkakatali ko dyan eh. Tumango ng nakangiti si Darwin. Inipit na niya sa kanyang kilikili ang saklay at nagsimula siyang maglakad sa tulong nun. Ngunit isang hakbang pa lamang ang nagagawa niya nang muling naputol sa gitna ang saklay. Kaya naman, natumba sa lupa si Darwin. Aray! Aray ko! Aray! Oh, ano nangyari? Bakit nasira ka agad? Darwin, akala ko ba matibay nito? Isang hakbang pa nga lang nasira na kaagad. Di ko rin alam eh. Sigurado ko na maganda ang pagkakatali ko dyan. Akin na nga at aayusin ko na lang ulit. Hindi, wag na Rodel. Salamat na lang. Si Lola lang talaga ang may kayang ayusin tong saklay na to. Siguro nga tama si Lola Biring. Kailangan ko na masanay na maglakad ng walang saklay. Baka nga hindi pwedeng habang buhay ako nakadepende sa saklay. Kasi baka ako rin ang mahirapan kapag nagtagal. Naku, mukhang mahihirapan ka eh. Ang tagal mo nang gumagamit ng saklay, di ba? Wala na akong magagawa, Rodel. Kailangan ko masanay na simula sa araw na to ay hindi na ako gagamit ng saklay kahit kailan. Paano ang pag-akyat at pagbaba mo sa bundok? Baka kapag wala kang gamit na saklay, magpagulog-gulong ka na lang dun pababa. Teka, alam ko na. Sakyan mo na lang si Kalbo. Yan din ang sinabi sa akin ni Lola kanini. Pero ayokong gawin yun. Kawawa naman si Kalbo. Masyado na siya matanda at baka hindi na rin niya kayanin kung dadagdag pa ako sa bigat na kailangan niyang dalhin sa tuwing aakyat at bababa kami sa bundok. Talagang iniisip mo pa si Kalbo kaysa sa sarili mo ha. Pero kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Bahala ka. Alam ko naman na hindi kita mapipilit sa hindi mo gustong gawin eh. Ay, oo nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap dito. Nakalimutan ko na tuloy na yayayain kita na manguha ng bayabas sa bakuran namin. Ang dami ng hinog na bunga. Sigurado matutuwa ka. Sige na Rodel, ikaw na lang muna ang manguha ng bayabas. Hindi kasi ako pwedeng umalis ngayon kasi wala pa si Lola Biring. May mga inutos kasi siya sa akin na kailangan kong matapos bago siya makauwi. Ay, ganun ba? Okay, sige. Ikaw ang bahala. O kaya galito na lang. Baka dalan na lang kita rito ng mga makukuha kong bayabas. Okay ba yun sa'yo? Sige, ikaw ang bahala. Matapos yung sabihin ni Rodel, ay umalis na ito
Habang pinagmamasdan ni Darwin ang kaibigan niyang si Rodel na naglalakad palayo, ay hindi niya naiwasan ang makaramdam ng inggit. Siguro, kung hindi lang ako pilantod at nakakalakad ako ng normal gaya ni Rodel, ay hindi ako tutuksoy ng mga bata dito sa baryo namin. Siguradong nakakapaglaro din ako kasama nila. Bakit pa kasi ako naging pilantod eh? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Darwin. Sandali siyang nangarap na sana ay biglang magkaroon ng isang himala na siyang magiging daan upang maging normal na ang kanyang paglalakad. Simula nang muling nasira ang saklay ni Darwin, ay pinilit niya nang maglakad nang wala yon. Halos gumapang na siya kapag matarik na ang dinadaanan niya paakyat sa bundok. Nanginginig ang tuhod niya at pawis na pawis ang buo niyang katawan. Pinili pa rin ni Darwin na huwag sumakay kay kalbo dahil alam niyang matanda na ito at mahihirapan lang ito kung dadagdag pa siya sa bigat ng mga gulay na kailangan nilang ibaba mula sa bundok. Sa kabila ng hirap niya, walang malasakit na ipinakita si Lola Biring. Tila ba wala itong pakialam kahit nahihirapan si Darwin sa paglalakad. Kaya sa bawat araw na lumilipas ay mas lalong nararamdaman ni Darwin na mag-isa siyang lumalaban sa bigat ng kanyang kapansanan. Isang araw, kumalat sa buong baryo na may isang aswang ang umaatake roon tuwing sasapit ang dilim. Ayon sa narinig ni Darwin, ay inatake ng aswang ang isang buntis na nakatira sa dulong bahagi ng baryo. Mabuti na lang daw at nakasigaw ito, kaya nagawa itong tulungan ng ibang tao. Ang ganung kwento ay bago kay Darwin. Simula nang magkaisip siya, ay yun ang unang beses na nakarinig siya ng kwento tungkol sa isang aswang. Nang dahil sa madalas na usapan yun sa kanilang lugar, ay unti-unti nang naniwala si Darwin na totoo ang aswang. Kaya naman, habang naghahapunan, ay hindi napigilan ni Darwin na sabihin kay Lola Biring ang bagay na nagbibigay ng takot sa kanya. Lola, alam niyo na po ba na marami ng tao rito sa atin ang bumibili po ng asin? Talagang kilo-kilo po kung bumili sila. Nagkakaubusan na nga po sa palengke. At bakit naman nila ginagawa yun, Aber? Lahat ba sila ay gumagawa na ng daing o itlog na maalat? Hindi po. Pangontra daw po kasi sa aswang ang asin. Takot daw puro ng mga aswang. Lola, tayo po. Hindi po ba tayo bibili ng maraming asin? Ang sabi po ng iba, dapat daw po magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. O kaya naman po, ay maglagay po sa mga gilid ng mga bintana at pinto para daw po hindi makapasok ang aswang. Kalokohan yan. Nagpapaniwala ka sa mga ganyang kwentong barbero. Hindi totoo ang aswang-aswang na yan. Sa tagal ko nang nakatira sa lugar na ito, kahit dulo na kuko na sinasabi nilang aswang, ay hindi pa ako nakakakita. Pero marami na po nagsasabi na totoo po yung aswang, Lola. Hindi po ba si Ate Cora na buntis ang una pong inatake? Kung hindi po siya natulungan ng mga kapitbahay niya, malamang po, patay na po siya ngayon. Saka yung baby po na dinadala niya. Ha? Magtigil ka ka. Saka ka paniwala sa aswang na yan. Malamang ang gawa-gawa lang yan ng kung sino walang magawa sa buhay para magkalat ng takot sa baryong to. Pero wala naman po sigurong mawawala kung maniniwala po tayo, di ba? Kesa po, magsisi po tayo sa uli. Talagang magsisisi tayo sa huli kapag bumili tayo ng maraming asin tapos isasaboy at sasayangin lang natin. Alam mo ba, Darwin, kaya ka matatakutin ay dahil madali ka maniwala sa mga kwento-kwento lang. Sa akin ka maniwala dahil ako ang lola mo. Walang aswang. Hindi totoo ba kayon? Naiintindihan mo ba? Tanging tango na lamang
ang naisagot ni Darwin. Kahit ang totoo ay natatakot pa rin siya dahil wala silang proteksyon mula sa aswang. Naisip niya na baka biglang sumalakay sa kanilang bahay ang aswang dahil hindi sila nagsasaboy ng asin sa paligid. Sa nakalipas na araw ay mas lalong naging maingay ang kwento tungkol sa aswang. Nadagdagan ang mga taong nagsasabi na nakita nila ang aswang habang ang iba naman ay muntik na raw atakihin at patayin ng naturang nilalang. Nang dahil sa mga ganong kwento ay mas lumala ang takot ni Darwin, lalo na sa tuwing sumasapit ang gabi. Kasabay nun ay patuloy pa ring nahihirapan si Darwin sa paglalakad nang walang saklay. Naging mabagal tuloy ang pagkilos niya nang dahil doon. Madalas din siyang matumba, lalo na sa tuwing umaakyat siya sa bundok. Isang umaga, nakarating na si Darwin sa kanilang bahay kasama ang kabayong si Kalbo. Galit na lumabas si Lola Biring mula sa kanilang kubo. Natakot si Darwin dahil may dala itong pamalong kawayan. Ano't ngayon ka lang dumating, ha? Hindi mo ba alam kung anong oras na? Malapit na mag-alas 12 ng tanghali. Sa tingin mo ba ay may bibili pa na mga gulay sa akin na ganitong oras? Kung karamihan sa mga tao ay nakapagluto na ng kanilang pagkain. Pasensya na po, Lola. Anong pasensya? Siguro nakipaglaro ka na naman kay Rodel, ano? Baka kung saan na naman kayo nagpunta, kaya ngayon ka lang nakauwi. Hindi po, Lola. Talagang mabagal na po akong maglakad ngayon kasi wala na po akong saklay eh. Hindi pa po kasi ako sanay maglakad nang walang ginagamit na saklay. Sandaling natahimik si Lola Biring. Inakala ni Darwin na papaluin siya nito gamit ang hawak nitong kawayan. Ngunit biglang itinapon ng matanda ang kawayan sa paanan ni Darwin. Yan ang gamitin mong tungkod para maging mas mabilis ang paglalakad mo. Pero hindi po ako sanay sa tungkod eh. Mas sanay po ako sa saklay. Baka po pwedeng ayusin niyo na po ang saklay ko, Lola, para mas mabilis na po ako maglakad. Napaka-arte mo. Magpasalamat ka nga at meron kang tungkod kesa wala. Saka mas mabuti lang ganyan. Para kapag nasira ay madaling palitan. Sige na. Ayusin mo na mga gulay sa likod. At para maibenta ko na mga yan. Kapag yan hindi na ubos ngayon, ipapalamon ko ang lahat ng yan sa'yo. Buisit na bata ito. Bagsak ang balikat na kinuha ni Darwin ang kawayan at ginamit niya yung tungkod habang naglalakad. Hirap pa rin siya dahil hindi yun gaya ng saklay na mas madaling nasusuportahan ang kanyang bigat. Ngunit ganun pa man, pinilit pa rin niyang gamitin ang tungkod upang hindi na siya pagilitan ni Lola Biring. Simula nang magkaisip si Darwin, ay si Lola Biring na ang kanyang kasama. Wala siyang nakilalang nanay at tatay. Ayon sa lola ni Darwin, sanggol pa lang siya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Nagkaroon daw ng napakalakas na bagyo at tinangay ng rumaragas ang baha ang kanyang ama at ina. Walang buhay na nang matagpuan ang dalawa habang nakabaon sa putik. Kaya sabik si Darwin sa pagmamahal mula sa isang ina at ama. Kahit kailan ay hindi niya yon naramdaman. Ang bagay na yon ang dahilan kung bakit malaki ang inggit niya sa mga bata sa lugar nila na kumpleto ang pamilya. Siya kasi, kahit kasama niya si Lola Biring, ay hindi niya maramdaman na mahal siya nito. Madalas itong nakasigaw sa kanya at tila sinasadya nito na palagi siyang pahirapan. Isang umaga, bumaba si Darwin ng bundok kasama si Kalbo. Punong-puno ng mga gulay ang 2 tiklis na nakakabit sa likod ng kabayo.
Ramdam ni Darwin ang hirap ng matandang kabayo dahil mas mabagal yung maglakad dahil sa dami ng dala nito. Pasensya ka na, kalbo kung marami kang dala ngayon, kung nabibigatan ka. Kailangan na kasing anihin ng mga gulay kasi baka mabulok na ang mga yun eh. Hayaan mo, pag uwi natin ay papakainin at papainumin kita kagad. Nagpatuloy si Darwin sa paglalakad hanggang sa nakarating na sila sa mismong baryo. Agad na nilukob ng takot si Darwin. Nang humarang sa dinadaanan niya ang mga batang palaging nanunukso sa kanya. Nasa unahan ng mga yon si Waldo na palaging nangunguna sa panunukso kay Darwin. Mas lalo pa siyang natakot dahil may dalang mga bato ang mga bata. Waldo, baka pwedeng wag niyo na muna akong tuksuin ngayon Kailangan na naming makauwi ni Kalbo kasi pagod na siya Napapagod din pala ang kabayo mo Oo naman, hindi lang naman tao nakakaramdam ng pagod, kundi pati na rin ang mga hayop. Aba? Teka. Tungkod na pala ang gamit mo ngayon Dapat pala ay Lolo Darwin na ang itawag namin sa'yo. Ay hindi, mas maganda kung Lolo Pilantod. Lolo Pilantod, tama. Pwede po bang magmano po sa inyo? Nagulat si Darwin nang biglang inagaw ni Waldo ang kanyang tungkod at itinapon nito yon sa malayo. Nawalan ng balanse bigla si Darwin, kaya napaupo siya sa lupa. Waldo, grabe ka naman. Bakit mo ginawa yun? Inaano ba kita? Wala lang. Trip ko lang, bakit? Nakakatuwa ka kasing paglaruan Mukha ka kasing kawawang-kawawa. Hindi ba kayo napapagod sa ginagawa niyo sa akin? Hindi pa ba kayo masaya na ilang beses yun na akong tinutokso at pinapahirapan? Magpasalamat na nga lang kayo na wala kayong kapansanan gaya ng sa akin. Nagpapasalamat kami kasi hindi kami pilantod na kagaya mo. Pinilit ni Darwin ang tumayo. Hindi na siya nagsalita sapagkat alam niya na kahit anong sabihin niya ay hindi siya maiintindihan ni Waldo. Kumapit si Darwin sa tali ni Kalbo hanggang sa tuluyan na siyang nakatayo. Malakas na tumawa si Waldo. Tila sa pagkakataon na yon ay nagalit na si Kalbo at sisipain sana si Waldo. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Aba, lumalaban na yung kabayo mo ngayon Ipinagtatanggol lang niya ako. Parang awa niyo na, Waldo. Huwag niyong sasaktan si Kalbo. Matanda na siya at mahina na. Matanda at mahina na pala. Pero bakit pinagtatrabaho mo pa? Saka, paano kung tinamaan ako ng sipa ng kabayong yan? Mapapa-hospital mo ba ako? Hindi pwedeng hindi ako makaganti sa kabayo mo. Sinimulan ni Waldo ang pagbato sa kabayo ni Darwin at sinundan yun ng iba pang mga bata. Pinaulanan ng mga yon ng bato ang kawawang kabayo. Hindi makapaniwala si Darwin sa nangyayari. Si Kalbo ay nakatayo lang at tila tinatanggap lamang ang mga batong tumatama sa iba't ibang parte ng katawan nito. Iniharang ni Darwin ang sarili upang protektahan ang kanyang kabayo. Tama na! Tumigil na kayo, tama na! Nasasaktan na si Kalbo! Dapat lang yan sa kabayo mo, Lolo Pilantod! Tumigil na kayo! Parang awa niyo na, ano ba? Tama na! Maawa na kayo! Hanggang sa isang bato ang tumama sa noo ni Darwin na nagbigay sa kanya ng sugat. Umagos ang dugo mula roon, papunta sa kanyang muka. Bagya siyang nakaramdam ng pagkahilo at saglit na nanlabo ang kanyang paningin. Ngunit nanatili siyang nakatayo upang protektahan si Kalbo. Hanggang sa dumating si Rodel kasama ang alaga nitong aso na kulay itim. Nakatali yun pero binitiwan nito ang tali. Lagim! Lapain mo ang mga batang yan! Unahin mo si Waldo
kasi amoy na kulob na higaan. Galit na sinugod ng aso ni Rodel na si Lagim ang mga bata. Natakot ang mga yon at tumakbo ang mga yon palayo kasama si Waldo. Nang wala na sina Waldo, ay nilapitan kagad ni Rodel si Darwin. Hala, ang daming dugo na sugat mo. Ayos lang ako. Si Kalbo, siya ang napuruhan. Oo nga, ang dami niyang sugat. Napakasama talaga ng ugali ng Waldo na yun. Sumusobra na siya. Kailangan ko na siyang maiuwi para malagyan na ng gamot ang mga sugat niya. Salamat pala, Rodel, ah. Kung hindi ka dumating, malamang hanggang ngayon ay binabato pa rin kami ni Waldo. Pero hindi mo na dapat sila pinahabol sa aso mo. Huwag ka mag-alala, kasi hindi nangangagat si Lagim. Nanglalapa lang. Hindi, biro lang. Tinakot ko lang si Waldo. Ang mabuti pa, umuwi na tayo sa inyo. Kailangan ding magamot yung mga sugat mo. Inuwa ni Rodel ang tungkod na kawayan at ibinigay nito yun kay Darwin. Inalalayan siya ni Rodel sa paglalakad. Ngunit imbis na mag-alala si Darwin sa kanyang sarili, ay mas nag-alala siya para sa alaga niyang kabayo na si Kalbo. Kapansin-pansin na tila nanghihina yon dahil maraming beses yung huminto sa paglalakad na para bang pinipilit lang nitong ihakbang ang mga paa nito. Nang makarating na sila sa bahay ni na Darwin, ay biglang nabuwal si Kalbo. Malakas siyang bumagsak sa lupa at habol nito ang paghinga. Nilukob ng labis na pag-aalala si Darwin. Umupo siya sa tabi ng kabayo at hinawakan niya ang katawan nito. Hindi na napigilan ni Darwin ang mapaiyak sa labis na pag-aalala. Kalbo, huwag mo kong iiwan, ha? Huwag kang mamamatay, ha? Lumaban ka, Kalbo. Parang nangihina na talaga siya, Darwin. Kalbo, pakiusap. Lumaban ka naman, oh. Parang awa mo na, Kalbo. Huwag kang mamamatay. Biglang lumabas si Lola Biring mula sa kanilang kubo. Bagamat nagulat ito nang makita ang nakahandusay na kabayo, ay mas pinili pa rin ito ang magalit kay Darwin. Darwin, ano't napakalakas ng pag-iyak mo? Nakakahiya ka sa mga kapitbahay. Baka isipin nila na namatayan ka. Lola, parang ganun na nga po. Di niyo po ba nakikita na parang mamamatay na po si Kalbo? Tsaka talagang inuna niyo pa pong pagalitan si Darwin kaysa mag-alala kasi puno na po ng dugo ang mukha niya. Mukhang hindi pa naman mamamatay ang apo ko eh. Saka ano bang nangyari? Pinagbabato po ni Waldo si Kalbo. Siyempre, pinotektahan po ni Darwin si Kalbo. Kaya pati po siya ay tinamaan ng bato. Ganun naman pala eh. Kasalanan mo naman pala. Kaya ka nagkasugat sa noo, Darwin. Sino ba naman kasing nasa matinong pag-iisip ang ihaharang ang sarili sa binabatong hayop? Pero hindi lang po basta hayop si Kalbo. Kaibigan ko po siya. Saka siya po ang tumutulong sa atin sa pagkuha po ng mga gulay. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po tayong may bibentang gulay. Hayaan mo nang mamatay na si Kalbo. Matanda naman na talaga yan. Pumasok ka na sa loob at lilinisan ko ang sugat mo. Ayoko po. Si Kalbo po muna ang unahin niyo. Hindi na po siya gumagalaw, Lola. Bihira itong batang ito. Veterinaryo ba ako para ako gumamot sa kabayong yan? Kung ayaw mo linisan at gamutan ko ang sugat mo ay bahala ka sa buhay mo. Basta't wag mo akong sisisihin kapag na-infection yan. Umalik na si Lola Biring sa loob ng kubo. Kahit konting pag-aalala mula sa matanda ay walang naramdaman si Darwin. Patuloy sa pag-iyak si Darwin sa tabi ni Kalbo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya ng sandaling yon. Para sa kanya ay hindi lang isang kabayo si Kalbo. Kaibigan ang turing niya rito at yun ang hindi naiintindihan ni Lola Biring.
Sa kasamaang palad, tuluyan na ngang binawian ng buhay ang kabayong si Kalbo sa araw na yon. Ang gusto sana ni Darwin ay ilibing ang kabayo, ngunit tinutulan yon ni Lola Biring. Agad na naghanap ang matanda ng bibili ng patay na kabayo para sa karne nito, at nang makahanap ito ay ibinenta nito si Kalbo. Labis ang pagluluksa ng batang si Darwin dahil sa pagkawala ng kanyang kabayo na mahigit 3 taon niyang nakasama. Kaya naman hanggang sa hapunan ay umiiyak siya. Halos hindi niya magawang galawin ang kanyang pagkain dahil wala siyang gana. Ano ba, Darwin? Pwede ba tumigil ka na sa pag-iyak mo? Kung iiyak ka lang sa harap ng pagkain ay mas mabuti pang lumabas ka na muna. Malungkot lang po kasi ako. Kasi wala na po si Kalbo. Hayaan mo. At kapag nakakita ako ng murang kabayo, ay bibili ako kahit hulugan para matahimik ka na sa pag-iyak-iyak mo na yan. Kasi hindi ka na nakakatuwa. Hindi po mapapalitan ng kahit sinong kabayo si Kalbo, Lola. Kaibigan ko po siya. Saka dapat po ay pumayag na lang po kayo na ilibing po natin siya kesa sa ibenta. Hindi ka ba nag-iisip? Kung hindi ko binenta si Kalbo, ay di sana adobong baboy ang ulam natin ngayon. Maging practical ka nga at huwag palaging imbesyon na pinapairal mo. Oo nga pala, habang hindi pa ako nakakahanap ng bagong kabayo, ay buhatin mo na lang muna ang mga gulay. Magtiis ka muna at pansamantala lang naman yan. Pero masyado pong mabigat ng tiklis kapag puno po yun ng mga gulay. Baka hindi ko po yung kayanin. Bakit? Gusto mo bang ako pang umakyat ng bundok? Nakita mo namang matanda na ako at mahina na ako. Ako pa nagtitinda ng mga gulay. Hindi pwedeng ako lang ang lahat ng kikilos dito. Aba, hindi tayo mabubuhay pag nagkataon. Sige po. Kakayanin ko na lang po. Kahit mahirap. Ayan, ganyan na. Ganyan ka dapat mag-isip. Kahit mahirap, kailangan mo kayanin. Sige na, kumain ka na. At ayoko nang makikitang umiiyak ka. Pinilit ni Darwin na kumain kahit wala siyang gana. Pinigilan niya ang pagpatak ng kanyang mga luha upang hindi na siya pagalitan ni Lola Biring. Sa mga sumunod na araw, ay nilabanan ni Darwin ang lungkot sa pagkawala ni Kalbo. Alam niya na hindi siya maaaring magpatalo sa lungkot dahil siya rin ang mahihirapan at maaapektuhan. Simulan nang wala na silang kabayo, ay nahirapan na siya ng gusto sa pagbababa ng mga gulay mula sa bundok. Maraming beses niyang inisip na sumuko, ngunit alam niya na walang lugar ang pagsuko sa buhay, lalo na't mapapagalitan siya ni Lola Biring sa sandaling magreklamo siya o maglabas ng hinaing dito. Isang araw, habang hila ni Darwin ang isang tiklis na puno ng mga gulay, ay lumapit si Rodel sa kanya. Agad siya nitong tinulungan dahil nakita nitong hirap na siya. Hanggang ngayon ba ay wala pa rin kayo nakukuha ang bagong kabayo? Wala pa rin, Rodel eh. Ang sabi ni Lola ay maghanap siya ng kabayo na hulugan. Pero hanggang ngayon, wala pa siyang nahahanap. Kawawa ka naman pala. Ibig sabihin, ikaw na mismo nagbababa ng mga gulay mula sa bundok. Hindi ba naaawa si Lola Biring sa'yo? Buti sana kung hindi ka pilantod, tapos ang payat-payat mo pa. Paano? Wala rin kasi pwedeng gumawa ng ginagawa ko. Matanda na si Lola at mahihirapan na siyang bumaba ng bundok kung may dala siyang mga gulay. Mabigat to eh. Ayos na rin to, para hindi na mahirapan si Lola. Kung may malaki lang sana akong maitutulong sa'yo. Kung may pera lang sana ako, binilhan na kita ng kabayo eh. Yung medyo bata pa, para malakas. Ano ka ba, Rodel? Malaki na kaya ang naitutulong mo sa akin?
Lalo na nung ipinagtanggol mo kami ni Kalbo kina Waldo. Ay, naalala ko tuloy bigla si Kalbo dahil nabanggit ko ang pangalan niya. Kaya kung nandito pa sana siya, hindi ako mahihirapan ng ganito. Sinabi mo pa, pero isipin mo na lang na mas mabuti na rin yung nangyari na yun kay Kalbo para makapagpahinga na siya. Hindi ba ikaw na mismo nagsabi sa akin dati na matanda na at mahina na si Kalbo? Ang totoo, yan talaga ang iniisip ko ngayon, Rodel. Iniisip ko na kung nasan man siya ngayon ay hindi na siya nagbubuhat ng tiklis na puno ng mga gulay. Hindi na siya mahihirapan. Tumatakbo na lang siya kasama ang mga kabayong kagaya niya. Malaya na siya. Oo nga pala, maiba ko. Grabe na pala talaga ang mga kaganapan dito sa baryo natin, no? Dahil ba sa aswang? Oo, dahil nga sa aswang. Bakit? Ano naman bagong kwento tungkol sa aswang? Kilala mo naman siguro si Mandidong, di ba? Oo, yung nagtitinda ng balot at penoy. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Alam mo bang nasa ospital siya ngayon kasi natake siya ng aswang kagabi? Muntik na nga siyang mamatay sa dami ng mga sugat na nakuha niya sa pag-atake ng aswang eh. Mabuti na lang at nakasigaw daw si Mandidong at nakagapang siya papunta sa bahay na nagbukas para sa kanya. Sigurado raw ba na aswang talaga may gawa nun kay Mang Didong? Oo naman. Sino pa ba ang gagawa ng ganong karumal-dumal na bagay, di ba? Kundi aswang lang. Bakit parang sa tanong mo hindi ka naniniwala sa aswang? Sabi kasi ni Lola, wag daw ako maniniwala sa aswang kasi hindi naman daw yun totoo. Anong hindi totoo? Sa dami ng nakakita sa aswang at may ilan na ring nabiktima, hindi pa rin siya naniniwala. Pambihira naman yan, Lola mo. Ewan ko ba? Saka na lang siguro ako maniniwala kapag nakita ko na mismo yung aswang na yun. Naku, Darwin, wag mo nang pangarapin na makita mo yung aswang. Kasi malamang kapag nakita mo yun, ay papatayin at kakainin ka niya. Buti sana kung mabilis kang makatakbo. Alam mo naman, kapag hinabol ka ng aswang, ay madali ka niyang maaabutan. Ayoko na lang sabihin kung bakit. Oo na, alam ko na yun. Kasi pilantod ako. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Ayoko nga sabihin kasi nga baka isipin mo na tinutukso kita. Hindi naman. Ayos lang naman, Rodel kapag ikaw ang nagsasabi na pilantod ako. Alam ko naman na hindi panunukso ang intensyon mo kapag sinasabi mong pilantod o pilay ako. Mabuti naman. Hindi naman talaga kita tutuksuin kasi masyado na akong masama kung dadagdag pa ba ako kina Waldo, di ba? Oh, nandito na pala tayo sa bahay namin Maraming salamat sa pagtulong sa akin, Rodel Sus, ayos lang yun. Basta kapag nakita ulit kita, tutulungan kita. O sige, uuwi na ako at baka hinahanap na ako ng nanay ko Bye, Darwin. Sige, Rodel. Ingat ka. Nang umalis na si Rodel, ay napangiti si Darwin. Masasabi niya na mapalad pa rin siya dahil may kaibigan siyang kagaya ni Rodel. Hindi man siya nakakatanggap ng pagmamahal na dapat niyang matanggap mula kay Lola Biring, ay nakakaramdam naman siya ng labis na pagmamalasakit mula sa nag-iisa niyang kaibigan. Nang mga sumunod na araw, ay patuloy na nahirapan si Darwin, lalo na sa tuwing bumababa siya ng bundok dahil sa may dala na siyang tiklis na puno ng mga gulay. Dumagdag pa sa pagpapahirap na yun ang madalas na panunukso ni Waldo sa kanya. Kaya naman, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang pagtitimpi at pagiging bingi sa mga panunuksong naririnig niya. Mas lalo ding tumindi ang takot ng mga tao sa kanilang baryo dahil sa isang bangkay ng babae ang natagpuan sa masukal na bahagi ng baryo. Wakwak ang tiyan ng babae at puno yun ng mga kagat at kalmot sa iba't ibang parte ng katawan. Ang unang pumasok sa isip ng mga tao ay aswang ang pumaslang sa naturang babae. Isang umaga, habang pinanonood ni Darwin si Lola Biring,
na inaayos ang mga gulay na ilalako nito, ay ipinahayag niya ang kanyang nararamdaman na takot. Lola, may natagpuan po palang bangkay ng babae dito sa atin. Grabe daw po yung pagkakapatay dun sa babae. Wakwak daw po yung tiyan. Sabi po ng mga tao, aswang daw po ang may kagagawan nun. Hindi po kaya totoong may aswang na po dito sa atin, Lola? Baka po kailangan na po nating maniwala at gayahin na po natin ang ginagawa ng mga tao na nagsasaboy po ng asin sa paligid po ng bahay nila. Ayak ka na naman sa aswang-aswang na yan. Malamang, adik lang ang may gawa noon at hindi isang aswang. Palibasa, hindi nila nahuli yung totoong pumatay doon sa babae. Kaya sa aswang nila, isinisisi ang lahat. Lola, baka lang po kasi totoo po yung aswang eh. Gaya po kasi ng sinabi ko dati, mas maganda po kung maging handa na po tayo kesa po magsisi tayo sa huli. Tumigil ka nga. Tigilan mo na ako sa kakaaswang-aswang mo na yan. Natutulog na ang tega ko sa'yo. Ang bihirang bata ito. Oo nga pala. Hindi na ako bibili ng kabayo. Po? Pero bakit po, Lola? Akala ko po ba'y naghahanap po kayo ng kapalit ni Kalbo? Naghanap naman ako. At may mga nakita ko nagbebenta ng kabayo. Pero ayaw nila lang hulugan. Ang gusto nila ay buo kong babayaran yung kabayo nila. Wala naman tayong malaking pera. Kaya naisip ko na wag na lamang bumili. Lola, paano po ako? Ang ibig niyo po bang sabihin ako na lang po talaga magbababa ng mga gulay mula po sa bundok? Ganun na nga. Kaya mo yan. Diba, ilang araw mo nang ginagawa at saka mukhang nasasanay ka na. Sa totoo lang po, hirap na po ako, Lola. Alam niyo naman po na pilay po ako eh. Buti po sana kung wala po akong kapansanan at magiging mas madali po sana ang lahat. Kilala to, bakit ba dami-dami mo palagi reklamo? Magpasalamat ka na nga lang. Kasi dahil sa ginagawa mo na yan, kahit mahirap ay may nakakain ka sa araw-araw. Hindi gaya ng ibang mga bata dyan na kumakalam ang mga sikmura. Hindi na nagawang makasagot ni Darwin sa huling sinabi ng kanyang lola Biring. Alam niya na kahit anong paliwanag pa ang kanyang gawin, ay hindi nito papakinggan. Labis siyang nalungkot nang mapagtanto niya na araw-araw na siyang mahihirapan sa pag-akyat at pagbaba niya sa bundok dahil wala nang balak bumili ng kabayo si Lola Biring. Nang sumunod na araw ay maagang nagising ang batang si Darwin. Matapos nilang mag-almusal ng kanyang lola, ay dinala niya na ang tiklis at nagtungo sa lupa nila sa bundok. Nagdilig muna siya ng mga tanim nila roon at isinunod niya ang pag-aani sa mga gulay. Habang abala siya sa pagpitas ng mga kamatis, ay natigilan siya nang makarinig siya ng halinghing ng kabayo sa kung saan. Nagtatakang lumingon sa paligid si Darwin. Inakala niya na nagkamali lang siya ng pagkakadinig. Ngunit nang muli niyang narinig ang halinghing ng kabayo, ay napagtanto niya na hindi yun isang guni-guni. Tuluyan nang tumayo si Darwin at muli siyang luminga. Kalbo? Kalbo, ikaw ba yan? Minumulto mo ba ako, Kalbo? Huwag mo naman akong multuin. Kahit kabayo ka, ay matatakot pa rin ako sa'yo. Sa pangatlong pagkakataon, ay narinig ni Darwin ang halinghing ng kabayo. Naging sunod-sunod na yon hanggang sa nagduda na siya na kaluluwa yon ni Kalbo na nagpaparamdam sa kanya. Kahit imposible na magkaroon ng kabayo sa bundok sa oras na yon, ay nagdesisyon pa rin si Darwin na hanapin ang naturang kabayo. Sinundan niya ang tunog ng kabayo hanggang sa nakita niya ang isang puting kabayo na nasa ilalim ng isang malaking puno. Teka, totoo ba to? Paano nagkaroon ng kabayo rito? Nilapitan ni Darwin ang kabayo. Napansin niya na hindi yun makaalis
Sa kinatatayuan nito, isa-isa niyang tinignan ang mga paa ng kabayo. Nakita niya na ang kaliwang paa nito ay nakaipit sa dalawang may kalakihang mga bato. Nako, ano ba nangyari sa'yo at naipit ang paa mo dyan? Teka, sandali, tutulungan kita ha. Basta wag mo akong sisipain ha. Hindi naman kita sasaktan eh. Nandito ako para tulungan ka. Huwag kang malikot ha. Ilit na tinanggal ni Darwin ang isang bato na umiipit sa paa ng kabayo. At nagtagumpay siya. Nang makawala na ang isang paa ng kabayo, ay bigla yung tumakbo pababa ng bundok hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Napatingin si Darwin dahil nakatulong siya sa isang hayop na nangangailangan ng tulong. Muli siyang napatingin sa mga bato kung saan naipit ang paa ng kabayo. Napakunot-noo siya nang may isang kakaibang bagay ang naroon. Kinuha niya yon at doon niya nalaman na yon ay isang sapatos ng kabayo. Hala, sapatos to ng kabayo ah. Natanggal siguro to sa paa niya. Pero parang kakaiba yata ang sapatos ng kabayo na to. Napakalinis niya at ang kintab-kintab. Paano ko naman to ibabalik dun sa kabayo na yun kung tumakbo na siya? Hanggang sa nagdesisyon si Darwin na itago na lamang ang sapatos ng kabayo at kapag muli niyang nakita yung kabayo ay sa kanya ibabalik. Marunong naman siyang maglagay ng ganon dahil ginagawa niya yon kay Kalbo nung buhay pa yon. Nang makabalik na si Darwin sa kanilang bahay ay hinugasan niya na ang mga gulay na kanyang inani. Matapos yon ay inayos na yon ng kanyang lola Biring at saka ito umalis para ibenta ang mga yon. Nang mag-isa na si Darwin ay hinugasan niya na ang mga pinagkainan nila kaninang umaga. Habang abala siya sa kanyang ginagawa ay natigilan siya nang makarinig siya ng halinghing ng kabayo sa labas ng kanilang kubo. Iniwanan ni Darwin ang kanyang ginagawa at nagmamadali siyang nagtungo sa labas. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang puting kabayo na nakita niya rin kanina sa may bundok. Nakatayo yun sa harapan ng kanilang kubo. Hindi makapaniwalang nilapitan ni Darwin ang puting kabayo. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Oo nga pala. Nakuha ko yung sapatos mo. Dito ka lang ha. Kukunin ko lang sa loob at ikakabit ko sa paa mo. Bumalik si Darwin sa loob ng kanilang kubo. Kinuha niya ang sapatos ng kabayo mula sa kahon kung saan nakalagay ang kanyang mga damit. Binalikan niya ang puting kabayo. Una niyang tinignan ang kaliwang paa nito sa hulihan. Pero nagtaka siya dahil meron itong sapatos doon. Isa-isa niyang tinignan ang iba pang paa ng kabayo at lahat yon ay merong sapatos. Napakamot sa likod ng ulo ang batang si Darwin dahil sa labis na pagtataka. Ang bihira. Paano nangyari yun? Sa iba talaga tong sapatos na to? Bakit kumpleto ang sapatos sa mga paa mo? Kung hindi to sa'yo, kanino tong sapatos na to? Humalinghing ang kabayo na parabang may nais itong sabihin sa kanya. Tinignan ni Darwin ang kabayo sa mga mata at sa kanya hinaplos ang mukha nito. Oh, paano na yan? Hindi naman pala sa'yo ang sapatos na to. Ang mabuti pa, umalis ka na. Bumalik ka na doon sa amo mo. Paniguradong nag-aalala na sa'yo yun. Sa sandaling yon ay dumating si Rodel na may dalang isang plastik ng bayabas. Maging ito ay nagtaka nang makita ang puting kabayo. Oh, ano to? Akala ko ba hindi na kayo bibili ng kabayo? Ano yan? Hindi naman sa amin yan, Rodel eh. Nakita ko kanina yan sa bundok. Tinulungan ko siyang maalis yung isa niyang paa sa dalawang bato.
Tapos nagulat na lang ako, nandito na siya sa bahay. Eh baka naman sinundan ka niya. Ibig sabihin, ikaw na ang amo niya ngayon. Hindi rin, Rodel. Tignan mo nga ang kabayo na yan, napakalinis at ang ganda ng balahibo. Halatang may nag-aalaga sa kanya. Kaya paniguradong meron siyang amo. Pero wala namang may puting kabayo dito sa baryo natin eh. Malay mo sa kabilang baryo o kung saan baryo. Kaya nga sabi ko sa kanya, umuwi na siya eh. Ha? Anong tingin mo dyan, pusa? Nakapag umalis sa bahay nagagawa pang makabalik. Ang mabuti pa, habang wala pang naghahanap niya sa kabayo na yan, ay alagaan mo muna. Pwede mo rin gamitin yan sa pagbababa mo ng gulay, di ba? Payag ako na dito muna siya para alagaan ko habang wala pang naghahanap sa kanya. Pero hindi ko siya gagamitin sa trabaho ko. Sa ganda ng kabayong to, sigurado ko na hindi siya sanay sa mga ganong gawain. Sige, ikaw ang bahala. Pero teka, ano kaya ang pangalan niya, no? Dapat ay bigyan mo siya ng pansamantalang pangalan kahit papano. Bakit ko pa gagawin yun? Ikaw na rin na nagsabi na pansamantala lang naman siya rito. Kapag binigyan ko siya ng pangalan, paniguradong mapapalapit ako sa kanya. Paano kapag dumating na yung tunay niyang amo at kinuha na siya sa akin? Masasaktan lang ako pag nagkataon. Ang KJ mo naman. Kung ayaw mo siya bigyan ng pangalan, ako na lang ang magbibigay ng pangalan sa kanya. Dapat yung kakaiba at hindi pang karaniwan. Teka, sandali. Ano kaya ang magandang pangalan? Alam ko na. Puti. Puti ang pangalan niya. Total, napakaputi niya. Puti? Talagang pinag-isipan mo ah. Wala na bang iba? Yun na lang talaga ang kaya ng utak ko Ano magagawa ko? Saka bagay naman sa kanya kasi ang puti di ba tignan mo, napakaputi ng balahibo niya Sa bagay. O sige. Pansamantala lang naman siya rito Kaya hindi ko na dapat pag-isipan pa ang pangalan niya. Sige. Puti na ang pangalan ng kabayong ito. Humalinghing ang kabayo at itinaas nito ng sandali ang mga paa sa unahan. Natawa sina Darwin at Rodel dahil tila sumang-ayon ang kabayo sa pangalang ibinigay dito ni Rodel. Oh, kita mo na, mukhang nagustuhan ni Puti ang pangalang ibinigay ko sa kanya. Napatalon siya sa tuwa Hindi maintindihan ni Darwin, pero habang nakatingin siya sa kabayong si Puti, ay parabang napakatagal niya na itong kasama. Magaan ang loob niya sa kabayo at alam niya na ganun din ito sa kanya. Ngunit ang kasiyahan niya ay biglang nawala nang pumasok sa isipan niya si Lola Biring. Hindi niya kasi alam kung ano ang magiging reaksyon ng lola niya kapag nakita nito ang kabayong si Puti. Habang hinihintay ni Darwin ang pagdating ni Lola Biring, ay walang pagsidlan ang kanyang kabang nararamdaman. Kahit inisip niya na magiging positibo ang reaksyon ng kanyang lola, ay hindi pa rin niya maalis ang kaba sa dibdib niya. Nang sumapit na ang 12:00 ng tanghali, ay nagsimula ng maghain ng pagkain si Darwin. Alam niya na anumang oras ay darating na si Lola Biring sa kanila. Hanggang sa narinig na niya ang malakas na pagtawag ng lola niya mula sa labas ng kanilang bahay. Mabilis na kinuha ni Darwin ang kanyang tungkod, nakawayan at saka siya lumabas. Darwin! Kanino kabayo ito? Bakit nandito to sa bakura natin? Lola, hindi ko rin po alam kung kanino yan Nakita ko po siya kanina sa bundok. Tapos, nung nakaalis na po kayo, ay nakita ko na lang po siya dyan. Nagtataka nga po ako kung paano niya po ako nasundan dito sa bahay natin Nako, paniguradong merong may-ari ng kabayong yan. Hindi mo makilala kung kanino yan. Hindi nga po, Lola. Ang sabi po ni Rodel ay wala naman daw pong may puting kabayo dito sa baryo natin. Kaya baka nasa ibang baryo po ang may-ari ng kabayo na yan. Pinangalanan pa nga po ni Rodel na puti ang kabayo na yan, Lola. Puti? Abay bagay naman kasi yun sa kulay niya. Ang mabuti pa ay ilagay mo na yan sa likod ng bahay natin.
para walang makakita sa kabayo na yan. Ano po? Bakit ayaw niyo pong makita yan ng ibang tao? Ang ayaw kong makakita dyan ay ang may-ari sa kabayong yan. Hindi dapat yan makita ng amo niya. Ayaw ang nakakita sa kanya. Kaya sa atin na yan ngayon. Kaya kapag may naghanap ng puting kabayo dito, ang sasabihin mo ay wala kang nakita. Pero Lola, mali po ang naiisip niyong gawin. Baka po karmahin po tayo pag nanakaw po yun eh. Talagang iniisip mo pa ang karma. Ang isipin mo ay may magagamit ka na sa pagbaba ng mga gulay mula sa bundok. Ayaw mo ba nun? Hindi ka na mahihirapan. Hindi ba yan ang inireklamo mo sa akin nung nakaraan? Hindi na nga po natin siya ibabalik sa totoo niyang amo tapos pagtatrabahuhin pa po natin siya. Sa impyerno na po ang punta natin yan kapag namatay po tayo, Lola. Tumigil ka bata ka. Kung hindi pabaya ang may-ari ng kabayong yan, abay hindi yan mapupunta sa atin, hindi yan mawawala. Tayo ang nakakita dyan. Kaya sa atin na yan, tapos. Ang gusto ko ay gamitin mo yan sa pagbababa ng mga gulay mo mula sa bundok para maging mabilis ang pagdala mo rito ng gulay. Hindi mo ba napapansin na simula lang mamatay si Kalbo ay tanghali na akong nakakapagtinda at palaging maraming natitira sa mga gulay? Lola, pero mali po talaga yung naiisip niyong gawin natin eh. Alam mo, hindi ka mapapakain ng pagiging mabait mo. Basta, sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Huwag ka na magsalita na kung ano-ano dyan. Kung hindi, masasaktan ka talaga sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero Lola... Nagkakaintindihan ba tayo, Darwin? Opo, susundin ko na po ang mga sinabi niyo. Mabuti naman kung ganon. Alay, sige na. Dalhin mo na yan sa likod ng bahay. Siguraduhin mo na may tatago mo yan na mabuti. Kundi malalagot ka talaga sa akin. Labag man sa kalooban ni Darwin, ay sinunod pa rin niya si Lola Biring. Kinuha niya ang tali noon ni Kalbo at itinali niya yun kay Puti. Matapos yun, ay dinala na niya ang kabayo sa likod ng kanilang bahay at itinali niya yon sa puno kung saan niya itinatali noon si Kalbo. Matiim na tinignan ni Darwin si Puti at may awa siyang naramdaman para rito. Puti, alam ko na malungkot ka ngayon kasi hindi mo kasama ang amo mo. Sorry din kasi hindi ko nagawang ipaglaban kay Lola ang tama. Ayoko kasi na magalit siya sa akin eh. Kaya dapat ay sundin ko kung anong sasabihin at iuutos niya sa akin. Pero Puti, huwag kang mag-alala kasi gagawa pa rin ako ng paraan para makabalik ka sa amo mo. Sa ngayon ay dito ka muna sa amin ha. Nangangako ko sa'yo na habang nandito ka ay aalagaan kita ng mabuti. Yun nga lang, kailangan mo akong tulungan sa trabahong ginagawa ko. Pero huwag ka mag-alala, aalalayan naman kita eh. Hindi ka mahihirapan. At sana, naiintindihan mo ko. Basta, aalagaan kita. Yan ang may papangako ko sa'yo. Hinaplos ni Darwin ang muka ng kabayong si Puti. Hindi man lang yun pumalag at sa paraan ng pagkakatingin ng kabayo sa kanya ay parabang naiintindihan siya nito. Simula noon ay isinasama na ni Darwin si Puti sa bundok. Ito na ang nagdadala ng tiklis na may laman na mga gulay pababa ng bundok. Inakala ni Darwin na hindi sanay sa ganoong gawain si Puti. Kaya labis siyang nagulat na walang kahirap-hirap nitong nagawa ang pagbaba ng mga gulay mula sa bundok. Ipinakita sa kanya ni Puti ang lakas nito na parabang hindi man lang ito nakakaramdam ng pagod. Isang umaga, habang kasama ni Darwin na naglalakad sa baryo si Puti pauwi sa kanilang bahay mula sa bundok, ay humarang sa kanilang harapan si Waldo. Nakangisi iyon habang may dalang 2x2 na kahoy. Aba, mukhang nakakuha na kayo ng kapalit ng namatay mong kabayo ah. Hindi siya namatay, Waldo.
Pinatay si Kalbo. Pinatay niyo siya. Kung hindi niya pinagbababato si Kalbo, ay hindi siya manghihina. Buhay pa sana siya hanggang ngayon. Bakit sa akin mo'y sinisisi ang pagkamatay ng dati mong kabayong walang kwenta? Matanda naman na yun eh. Sa kamatayan na talaga ang punta nun. Hindi ka ba nakokonsensya na kahit matanda at mahina lang ang kabayo mo na yun, ay pinagtatrabaho mo pa rin? Wala akong gana na makipag-usap sa iyo ngayon. May mga kailangan pa akong gawin. Sandali! Bakit parang sinasagot-sagot mo na yata ako ngayon, ha? Matapang ka na ba? Ha? Papalad ka na ba? Ha? Matapang ka na? Hindi na nagsalita ang batang si Darwin. Naisip niya na mali na sinagot niya pa si Waldo dahil yun ang naging dahilan para mas lalo lamang itong magalit sa kanya. Maglalakad na sana siya pero bigla siyang itinulak ni Waldo ng malakas. Sa lakas ng pagtulak nito ay napaupo siya sa lupa. Ha! Humanda ka! Dahil uuwi ka sa inyo ng bugbog sarado. Nakikita mo tong dala kong 2x2, ha? Ito ang gagamitin ko sa'yo para lumpuhin pa yung isang paa mo para hindi ka na talaga makalakad kahit kailan. Waldo, parang awa mo na, wag mong gagawin yan. Wag! Maawa ka naman sa akin. Wala akong awa sa mga kagaya mo. At dapat mo lang itong maranasan para malaman mo ang nangyayari sa mga sumasagot at lumalaban sa akin. Nilukob ng labis na takot si Darwin ng sandaling yun. Sa galit na meron sa muka si Waldo ay alam niya na seryoso ito sa sinabi nito. Inihanda na niya ang kanyang sarili sa pananakit na gagawin ni Waldo sa kanya. Malalaki ang mga hakbang na lumapit si Waldo kay Darwin. Itinaas nito ang hawak na pamalo at nang akmang ihahampas na nito yun sa isang paa ni Darwin ay biglang nagwala si Puti. Laking gulat ni Darwin nang tumalikod si Puti kay Waldo. Sinipa ni Puti si Waldo gamit ang mga paa nito sa likuran. Tinamaan sa dibdib si Waldo at sa lakas ng sipa ni Puti ay halos lumipad palayo si Waldo. Nagpagulong-gulong pa yon sa lupa. Kinuha ni Darwin ang kanyang tungkod at pinilit niyang malapitan ng mabilis si Waldo na halatang nahihirapan sa pagtayo. Diyos ko po, Waldo, ayos ka lang ba? Halika, tutulungan kitang tumayo. Tumigil ka! Kasalanan mo to eh. Inutusan mo ang kabayo mo na sipain ako. Aray ko! Ha? Hindi ko siya inutusan, ha? Nakita mo naman na wala akong sinabi kay Puti para sipain ka niya. Ginawa niya yon nang walang nag-uutos sa kanya. Hindi! Ikaw ang nag-utos sa kabayo mong yan. Malamang ay sinenyasan mo siya. Paano ko naman gagawin yun? Wala pang 1 linggo na nasa amin si Puti. Sa tingin mo ba ay matuturuan ko kaagad siya na gawin niya yon sa pamamagitan ng senyas lang? Basta. Umanda kayo sa akin ang kabayo mo. Uunahin ko ang kabayo mo. Tapos, isusunod kita. Pinulot ni Waldo ang pamalo nito at pinilit nitong tumayo. Kahit nahihirapang maglakad si Waldo, ay lumapit pa rin ito kay Puti. Kinabahan si Darwin dahil bumalik sa alaala niya nung pinagbabato ni Waldo si Kalbo. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka mamatay din si Puti nang dahil kay Waldo. Ngunit tila naramdaman ni Puti ang balak gawin ni Waldo, kaya mabilis itong tumakbo pasugod kay Waldo. Biglang natakot si Waldo at nagsisisigaw itong tumakbo palayo kay Puti. Puti! Puti, tama na! Tama na, Puti! Bumalik ka na rito! Tila naintindihan ng kabayo ang sinabing yun ni Darwin. Huminto kagad si Puti sa paghabol kay Waldo at bumalik yun sa tabi ni Darwin. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa kabayo. Puti, hindi mo dapat ginawa yun. Paano kung napatay mo si Waldo? Baka makulong tayong dalawa pag nagkataon. Humalinghing ang kabayo na parabang tutol yun sa sinabi ni Darwin. Tila sinabi nito na dapat lang kay Waldo ang ginawa nito
Hindi na rin nagtagal doon sina Darwin at hinilan niya na si Puti pauwi sa kanilang bahay. Nang dahil sa ginawa ni Puti kay Waldo, ay naisip ni Darwin na matalinong kabayo si Puti. Malakas ang pakiramdam niya na ginawa yun ni Puti dahil nais siya nitong ipagtanggol mula kay Waldo. Tila natakot naman si Waldo sa ginawa rito ni Puti dahil napansin ni Darwin na hindi na siya nito muling tinukso kahit pa nakikita siya nito. Kapag makakasalubong niya si Waldo ay ito na ang umiiwas, lalo na kapag kasama niya ang kanyang kabayo. Dahil wala pa rin naghahanap kay Puti, ay nanatili ito sa pangangalaga ng batang si Darwin. Nasanay na rin siya na kasama niya ang kabayo sa pag-akyat at pagbaba sa bundok. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog sina Darwin at Lola Biring, ay nagising si Darwin nang marinig niya ang paulit-ulit na halinghing ni Puti sa labas ng kanilang bahay. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka may kung anong hindi magandang nangyayari sa kabayo, kaya pinuntahan niya ito sa likod ng kanilang bahay. Medyo kinabahan si Darwin nang makita niya si Puti na diretsyong nakatingin sa kanya. May pag-aalinlangan siyang lumapit sa kabayo. Puti, bakit ang ingay mo? May problema ba? Saka hindi ka pwedeng mag-ingay ng ganitong oras kasi magagalit si Lola Biring kapag nagising siya. Baka mamaya saktan ka pa dun eh. Ngunit labis ang pagkagimbal ni Darwin nang biglang nagliwanag ng bagya ang buong katawan ni Puti. Matapos yun, ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Mula sa pagiging puting kabayo, ay nagkaroon ito ng mabalahibong katawan ng isang tao. Malaki ang katawan nito at nakasuot ito ng bag na yari sa balat ng isang hayop. Ngunit mas lalo siyang nagimbal dahil ang mga paa nito at ang ulo nito ay nanatiling sa kabayo. Sisigaw sana si Darwin, ngunit biglang dumilim ng gusto ang buong paligid. Tila nasa isang napakalawak siyang lugar kung saan walang hanggan ang kadiliman. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang sarili at ang kakaibang nilalang sa kanyang harapan. Huwag kang matakot, Darwin. Hindi kita sasaktan. Ako si Lukman at isa akong tikbalang na naninirahan sa bundok. Tikbalang? Hindi. Hindi ito totoo. Nananaginip lang ako. Hindi ka nalanaginip. Ang nangyayari ngayon ay totoo. Mamang tikbalang ay Lukman. Kung may nagawa man po akong masama sa inyo, patawarin niyo na po ako. Sabihin niyo po ang pagkakamali ko para hindi ko na po inuulitin. Wala kang nagawang pagkakamali sa akin at sa bundok. Wala ko rito para bigyan ka ng kaparusahan. Ang totoo nga yan ay natutuwa ko sa kabutihan ng iyong puso. Nagagalak ako na may mga tao pa palang kagaya mo na matulungin at may respeto sa lahat. May buhay man o wala. At nahahabag din ako sa iyo. Sa kabila ng iyong kapansanan, ay nagagawa mo pa rin tulungan ang iyong lola. Naaawa ako dahil kahit alam ng mga taong nakapaligid sa iyo na may kapansanan ka, ay sinasaktan at tinutukso ka pa rin nila. Matapos yung sabihin ng tikbalang na si Lukman, ay unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ni Darwin. Naramdaman niya kasi ang sinseridad sa bawat salitang binibitiwan nito. Mga salita na noon lamang niya narinig at mula pa sa isang kakaibang nilalang. Maraming salamat po sa inyong malasakit. Pero ganun nga po talaga siguro kapag may kapansanan po ang isang tao.
tampulan po siya palagi ng tukso. Ngunit, hindi dapat ganoon, Darwin. Hindi dahilan ang kapansanan ng isang nilalang upang makaranas siya ng panunukso mula sa iba. Kaya naisip ko na karapat-dapat kang handugan ng isang gantimpala. Ha? Ano pong gantimpala? Ginto po ba? Mga alahas? Hindi ko po tatanggihan ng mga yun kasi paniguradong magiging mayaman na po kami ni Lola. Higit pa sa ginto at alahas ang aking ibibigay sa iyo. Nasa iyo pa rin ba yung sapatos ng kabayo na nakita mo nung tinulungan mo ko sa bundok? Opo. Tinago ko po yun eh. Akala ko nga po sa inyo yun. Pero tinignan ko po ang mga paa nyo kaso kumpleto naman po ang mga sapatos nyo eh. Kunin mo ang bagay na yon at dalhin mo rito. Matapos yung sabihin ng tikbalang na si Lukban, ay bumalik na sa normal ang kadiliman sa paligid. Nagawa na ni Darwin na bumalik sa loob ng kanilang bahay. Kinuha niya ang sapatos ng kabayo at agad niyang binalikan ang tikbalang. Ito na po. Ito na po yung sapatos ng kabayo na sinasabi nyo. Yan ang gantimpala na aking ipagkakaloob sa iyo. Ano po? Ito po? Pero hindi naman po ako kabayo para gumamit nito eh. Sa kung ibibenta ko naman po to sa junk shop, parang wala pa tong 1 kilo eh. Pero ayos lang po pala, tatanggapin ko pa rin po ito. At iisipin ko na ang bagay po na ito ay patunay na may nakilala po kong tikbalang na kagaya po ninyo. Hindi yan isang pangkaraniwang sapatos ng kabayo, Darwin. Yan ay ang makapangyarihang mutya ng sapatos ng kabayo. Teka, hindi po ba't ang mutya ay yung parang agimat o anting-anting? Higit pa roon ang taglay niyang kapangyarihan. Itali mo yan sa iyong bewang at makakamtan mo ang kapangyarihan ng mutya na yan. Ano po ba ang kapangyarihan na meron to? Yun ang dapat mong tuklasin, Darwin. Malaki ang tiwala ko sa iyo na gagamitin mo yan sa kabutihan dahil busilak ang iyong puso. Magsasalita pa sana si Darwin nang bumalik na si Lukban sa pagiging isang kabayo. Ha? Lukban, sagutin niyo po muna ang tanong ko. Anong kapangyarihan ng mutya na to? Ala, wala na. Ang daya niyo naman. Hindi niyo pa nga sinasabi sa akin eh. Nanatili si Lukban sa pagiging kabayo at wala na siyang nakuwang sagot mula rito. Wala nang nagawa si Darwin kundi ang sundin ang sinabi ng tikbalang. Naghanap siya ng matibay na tali. Nakahanap siya ng mahabang tali na gawa sa abaka at yun ang ginamit niya upang itali ang mutya ng sapatos ng kabayo sa kanyang bewang. Matapos yun, ay bumalik siya sa pagkakahiga sa tabi ng lola niya na mahimbing pa ring natutulog. Nang pumikit na si Darwin, ay hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa gabing yun. Pakiramdam niya ay isa lang panaginip ang lahat na may nakilala siyang tikbalang sa katauhan ni Puti na Lukban pala ang pangalan. Kinaumagahan, gaya ng nakasanayan, ay maagang gumising si Darwin. Sandaling nawala sa utak niya ang nangyari kagabi dahil ang una niyang naisip ay ang mga gawain na kailangan niyang gawin sa araw na yon. Wala na sa tabi niya si Lola Biring dahil palagi itong nauunang magising. Bumangon si Darwin. Naglakad siya patungo sa kusina at naabutan niya roon si Lola Biring na nagpriprito ng itlog. Naramdaman ng matanda
ang presensya ni Darwin, kaya humarap ito. Magsasalita sana si Lola Biring, ngunit natigilan ito. Bumakas ang pagkagimbal sa muka ng matandang babae. Lola, bakit ganyan po ang itsura nyo? May problema po ba? Ang kaliwa mong paa. Ano nangyari sa paa mo? Po, bakit po ba? Yumuko si Darwin upang tignan ang kaliwa niyang paa. Maging siya ay nagimbal sa kanyang nakita. Normal na ang kanyang kaliwang binti at paa. Hindi na yun payat at doon lang niya napagtanto na nagawa niyang makapaglakad ng maayos. Naguguluhang lumapit si Lola Biring kay Darwin. Hinawakan at pinisil-pisil nito ang kanyang binti. Bihira. Isang himala. Paano nangyari ito? Sabihin mo ka, may ininom ka bang gamot o nagpatingin ka ba sa isang albularyo? Ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang binti mo? Wala po akong ininom na gumot, Lola Biring. Hindi rin po ako nagpagamot sa isang albularyo. Paggising ko po, ganyan na po yan eh. Ngayon ko nga lang po nakita. Sandaling natigilan si Darwin nang maalala niya ang tikbalang nasilukban at ang nakasabit sa bewang niya na mutya ng sapatos ng kabayo. Doon niya nalaman na kaya nakakalakad na siya ng normal ay dahil nasa kanya ang isang makapangyarihang mutya mula sa tikbalang. Nagdesisyon si Darwin na wag munang sabihin sa lola niya ang tungkol sa bagay na yon. Naluwa si Darwin sa labis na kasiyahan. Pakiramdam niya ay nangyari na ang himalang matagal niya nang nais mangyari sa kanya. Hindi ko po talaga alam kung paano po ito nangyari. Pero napakasaya ko po. Magaling na po ang isang binti ko at paa ko, Lola. Magaling na po ako. Hindi na nakapagsalita ang matandang si Lola Biring. Hindi alam ni Darwin kung masaya ba o hindi ang lola niya sa magandang pangyayaring yon. Pero nang sandaling yon, ay hindi na yon binigyan ng pansin ni Darwin dahil mas lamang ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang tila himalang nangyari kay Darwin. Marami ang nagtanong sa kanila ni Lola Biring kung paanong biglang gumaling ang pagiging pilantod ni Darwin at iisa lang ang naging kasagutan nila. Hindi nila alam kung paano yun nangyari at kinukonsidera nila na isa yung himala mula sa kalangitan. Isa sa mga naging masaya sa paggaling ni Darwin ay walang iba kundi ang kaibigan niyang si Rodel. Hindi ito makapaniwala na makapaglalaro na sila nito ng habulan at makakaakyat na sila ng magkasama sa mga puno. Habang si Puti ay nananatiling normal na kabayo sa paningin ng lahat. Ngunit para kay Darwin ay hindi na isang kabayo si Puti dahil batid niya na isa tong makapangyarihang tikbalang na siyang dahilan ng kanyang paggaling. Habang pababa si Darwin ng bundok kasama si Puti, ay kinausap niya ito. Puti, maraming salamat ha. Kasi ipinagkaloob mo sa akin ng mutya ng sapatos ng kabayo. Sa totoo lang, hindi ko na inisip na darating ang araw na makakalakad ako ng normal eh. Ganito pala ang pakiramdam kapag walang problema ang mga paa at binti, no? Grabe, napakadaling makapunta sa mga lugar na gusto kong puntahan. Hindi ako nahihirapan maglakad. Hindi nangangalay yung isa kong paa. Nagulat si Darwin nang nag-anyong tikbalang si Puti. Tumapon ang mga gulay dahil doon. Hala,
Puti, bakit ka naman na ganyang tikbalang nang wala ka man lang pasabi? Tignan niyo po. Lagot, kumalat na ang mga gulay. Tepok ako nito kay Lola. Paumanhin. Ngunit nais lang kitang makausap sa pagkakataong ito. Masaya ko na masaya ka sa gantimpalang ipinagkaloob ko sa iyo. Opo, sobrang saya ko po talaga. Hindi niyo na po alam. Hindi po kasi ako makapaniwala na makakalakad pa ako ng normal eh. Karapat dapat ka sa gantimpalang yan. Ganyan ang nararapat sa mga kagaya mo na may mabubuting puso. Ngunit nais ko lang ipaalam sa iyo na hindi lang ang paggaling ng iyong kapansanan ang kayang gawin ng mutya ng sapatos ng kabayo. Talaga po? Ano pa po? Pwede po bang sabihin niyo muna sa akin kasi baka bumalik na naman kayo sa pagiging kabayo nang hindi pa po nasasagot ang tanong ko, kagaya po nung una. Batid ko ang hindi magandang nangyayari sa inyong baryo ngayon. Alam ko na may isang aswang ang naghahasik ng lagim at ramdam ko ang takot mo at ng mga kababaryo niyo sa nilalang na yon. Tama po kayo. Nakakatakot po kasi wala kaming proteksyon ni Lola mula sa aswang. Hindi po kasi naniniwala si Lola sa aswang, kaya hindi po siya nagsasaboy ng asin sa paligid ng bahay namin. Ang asin ay pansamantalang proteksyon lamang sa aswang. Ngunit tandaan mo, Darwin, ang pinakamalakas na proteksyon laban sa aswang ay nasa iyo na. Ang mutya po ba ng sapatos ng kabayo ang tinutukoy niyo? Tama ka. Magagamit mo yan sa pakikipaglaban sa aswang ngayon, Darwin. Ano po? Bakit kailangan ko pong makipaglaban? Hindi po ako marunong makipaglaban, lalo na po sa isang aswang. Kaya mo, Darwin. Lalo na't nasa iyo ang isang makapangyarihang mutya. Maniwala ka lamang sa iyong sarili at ako na ang nagsasabi sa iyo na magagawa mo ang mga bagay na akala mo ay hindi mo kaya. Pero Lukban, Hindi na nagawang tapusin ni Darwin ang kanyang sasabihin dahil sa isang kisap mata ay naging puting kabayo na muli si Lukban. Alam niya na kahit na anong tanong ang gawin niya ay wala na siyang makukuwang kasagutan mula sa tikbalang, kaya inayos niya na ang mga nagkalat na gulay. Ibinalik niya ang mga yon sa tiklis at saka sila muling naglakad ng kabayo pababa sa bundok. Simula nang malaman ni Darwin na magagamit din niya ang mutya ng sapatos ng kabayo sa pakikipaglaban sa aswang, ay nagkaroon siya ng takot. Palagi niya kasing iniisip na sa kabila ng pagkakaroon niya ng makapangyarihang mutya, ay hindi naman niya alam kung paano yun gamitin pagdating sa pagprotekta sa kanyang sarili at sa ibang tao. Isang umaga, nakaupo si Darwin sa upuang nasa likod ng kanilang kubo. Nakatingin lang siya kay Puti habang malalim na nag-iisip. Nagulat si Darwin nang biglang tumabi si Rodel sa kanya. Natawa ito nang magulat siya. grabe ka, ang lalim naman ang iniisip mo, Darwin. Ang dali mo tuloy gulatin. Ano ba kasing iniisip mo? Yung mga nangyayari sa akin sa mga nakalipas na araw. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na nakakalakad na ako ng maayos ngayon. Alam mo, nagtataka rin ako kung paano ka gumaling eh. Umamin ka nga sa akin. May pakiramdam kasi ako na alam mo naman talaga ang sagot pero ayaw mo lang sabihin eh. Wala akong nililihim sa'yo, no? Sus, kilala kita. Alam ko kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Ano bang ginawa mo, ha? Siguro ikaw, nakipagkasundo ka sa demonyo, no? Uy, grabe ka naman sa akin. Kahit gusto kong makalakad, hindi ako makikipagkasundo sa demonyo, no? Eh ano nga ba kasing dahilan kung bakit gumaling ka? Sabihin mo na kasi. Hindi mo talaga ako titigilan hanggat hindi ko sinasabi sa'yo, no? Hindi talaga. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na ngayon sa akin. Sige ka.
Kahit hanggang mamayang gabi, hindi talaga ako aalis dito. Oo na nga, sasabihin ko na sa'yo. Kailangan ko rin kasi ng may mapagsasabihan nito eh. Pero mangako ka sa akin, Rodel ha. Mangako ka na wala kang pagsasabihang iba sa mga nalalaman mo sa akin. Oo, sige, pangako. Wala akong pagsasabihan na kahit na sino. Kahit kay nanay at tatay, hindi ko sasabihin. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Ang totoo niyan, si Puti ang may kagagawan kung bakit nakakalakad na ako ngayon ng maayos. Ano? Paano si Puti? Hindi ba kabayo lang naman siya? Yun ang akala mo. Pero hindi talaga kabayo si Puti. Isa siyang tikbalang na ang pangalan ay Lukban. Ipinagkaloob niya sa akin ng mutya ng sapatos ng kabayo na kapag nakatali sa bewang ko ay nakakalakad ako ng normal. Sandaling tumayo si Darwin. Itinaas niya ang kanyang damit upang ipakita rito ang mutya ng sapatos ng kabayo na nakatali sa bewang niya. Wow! Ang astig naman yan! Ganyan lang ba ang reaksyon mo? Hindi mo ba ako tatawanan kasi hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ko sa'yo? Wala naman ako magagawa kundi ang maniwala kasi na sinabi mo eh. Pero totoo kasi ang mga mutya. Yung namatay kong lolo, meron din siyang mutya kaya napakahaba ng buhay niya eh. Nagsawa na nga lang yata siyang mabuhay eh, kaya itinapon na lang niya yung mutya. Tapos, doon siya nagsimulang manghina hanggang sa mamatay na siya. Pero natatakot kasi ako sa isa pang kayang gawin ng mutya na meron ako eh. Alam mo Rodel, ang sabi sa akin ni Lukban, pwede ko daw itong gamitin sa pakikipaglaban sa aswang. Ito raw ang magiging proteksyon ko. Talaga? Ano namang nakakatakot dun? Ayaw mo ba nun? May proteksyon ka sa aswang na namemerwisyo dito sa baryo natin? Yung proteksyon, gusto ko yun. Pero yung makipaglaban ako sa aswang, parang hindi ko yata kaya yun. Natatakot ako eh. Sa bagay, may punto naman yung sinabi mo. Pero isipin mo na lang na hindi ibibigay ang mutya sa'yo kung alam ng tikbalang na hindi mo kayang makipaglaban. Kung ayaw mo niyan, ibigay mo na lang sa akin. Ako na lang ang makikipaglaban sa aswang. Tapos, uunahin ko si Waldo. Total, mukha rin naman siyang aswang eh. Puro ka talaga kalokohan eh. Eh di kung ibibigay ko tong mutya sa'yo, magiging pilantod na ulit ako. Ay, oo nga pala no. Eh di sa'yo talaga yan. Saka, magdasal ka na lang na hindi kayo atakihin ng lola mo ng aswang. Nang sa ganun, hindi mo kailangan makipaglaban, di ba? Tama ka, Rodel. Sana nga ay hindi kami atakihin ng aswang. At sana ay umalis na ang mga aswang na yun dito sa baryo natin. Baka kasi kapag nagtagal pa siya rito, ay madagdagan pa ang magiging biktima niya eh. Kapwa tumahimik sina Darwin at Rodel habang nakatingin sila kay Puti na nakatali sa puno ng mangga. Inisip ni Darwin na kung sakali na kailangan niyang makipaglaban sa aswang, ay kaya ba niyang harapin yun? Nang sandaling yun, ay labis ang pagdududang nararamdaman niya para sa kanyang sariling kakayahan. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog si Lola Biring, ay gising na gising pa rin ang batang si Darwin. Nang dahil sa kanyang pag-iisip, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Maya-maya pa ay napapitlag si Darwin nang may bumagsak na kung ano sa kanilang bubong. Biglang nagising ang kanyang lola na si Lola Biring. Jesus Mariosep, ano ba bagay na yun? Ano yung maingay? Hindi ko po alam. Para pong may bumagsak po sa bubong natin, Lola Biring eh. Ako, Diyos ko po, baka magnanakaw na yun ah. Humanda siya sa akin. Hindi siya uubra kahit matanda na ako. Tatagpasin ko talaga ang leg niya. Sandali nga. Lola Biring, ano pong gagawin niyo? Ay ano pa ba? Lalabas ako at ipapakita ko sa magnanakaw na yon na malimbahay ang napili niyang pasukin. Lola, wag na po kayo lumabas. Baka mamaya po aswang yun eh. Tigilan mo na nga ako sa kakaaswang-aswang mo. Tumigil ka. Sinabi lang hindi totoo mga aswang. Dito ka lang, huwag kang aalis. At kahit talo mangyari, ay huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Nagkakaintindihan ba tayo? Pipigilan pa sana ni Darwin si Lola Biring
Pero bumangon na ang matanda. Nagtungo ito sa kusina at kinuha ang matalas na itak na nakasabit sa dingding. Matapos yun, ay lumabas na nga si Lola Biring ng bahay. Maya-maya pa ay narinig ni Darwin ang matapang na pagsigaw ng kanyang lola. Hoy! Ikaw! Kung sino ka bang nandyan sa bubong ng bahay namin, ay bumaba ka rito! Harapin mo ako! Huwag kang tuwag! Siraulo ka! Tignan natin kung umubra ka sa itak ko! Madali ka! Bumaba ka dyan! At harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Bumaba ka dyan! Huwag kang duwag! Hindi nagtagal ay narinig ni Darwin ang malakas na sigaw ni Lola Biring. Ngunit sa pagkakataon na yon ay humihingi na yon ng saklolo. Aray ka! Bitiwan mo akong hayop ka! Bitiwan mo ako! Hindi mo ako mapapatay! Tulungan niyo ako mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Naku po, Diyos ko! Si Lola Biring! Nagmamadaling lumabas si Darwin sa bahay nila. Labis siyang nagimbal nang makita niya na isang nakakatakot na nilalang ang nasa ibabaw ni Lola Biring. Isang nilalang na may mabalahibong katawan. Matutulis ang mga kuko. Parang patalim ang mga pangil at pulang-pula ang mga mata. Umaangil ang nilalang na parang isang mabangis na hayop na gutom na gutom. Agad na napagtanto ni Darwin na hindi magnanakaw ang nasa bubong ng kanilang bahay, kundi isang mapaminsalang aswang. Malakas na napasigaw si Lola Biring nang kagatin ito ng aswang sa balikat. Nakita ni Darwin ang itak na nalaglag sa lupa. Nang nakapagdesisyon siya na tulungan ang kanyang lola, ay naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng mutya ng sapatos ng kabayo na nasa kanyang bewang. Isang kakaibang enerhiya ang gumapang sa buo niyang katawan. Tila may maliliit na boltahe ng kuryente ang pumasok sa kanyang mga ugat hanggang sa bawat himaymay ng kanyang laman. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob at tapang. Tumakbo si Darwin at kinuha niya ang itak. Hayop kang aswang ka! Pakawalan mo ang lola ko! Agad na itinarak ni Darwin ang itak sa likod ng aswang. Kasabay ng pagsigaw ng aswang ay ang pagsirit ng dugo nito sa likod. Galit na humarap ang aswang kay Darwin. Napaatras siya ng bahagya, pero hindi siya tuluyang tumakbo palayo. Hanggang sa unti-unting lumapit ang aswang kay Darwin. Parang gustong-gusto na siyang kainin. Darwin! Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo! Iligtas mo na ang buhay mo! Tumakbo ka na sa loob ng bahay! Pabayaan mo na ako dito! Hindi po lola! Hindi ko po kayo susundin sa pagkakataong to! Hindi ko po kayo pababayaan! Haharapin ko po ang aswang na yan! Hindi po ako natatakot sa kanya! Kailangan ko po siyang labanan at patayin! Biglang sumugod ang aswang kay Darwin. Mabilis siyang yumuko nang akmang kakalmutin sana siya nito. Pakiramdam niya ay may kung anong sumanib sa kanya na siyang nagpapagalaw ng kusa sa kanyang katawan. Sa pagyukong yun ni Darwin ay itinarak niya ang itak sa tiyan ng aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang sa buong paligid. Doon na sumilip ang mga tao sa kani-kanilang mga bintana upang panoorin ang pakikipaglaban ng batang ni Darwin sa mabangis na aswang. Sa muling pagsugod ng aswang ay malakas yung sinipa ni Darwin sa tiyan. Hindi siya makapaniwala nang lumipad ng malayo ang aswang nang dahil sa isang sipang yun. Pakiramdam niya
ay hindi lang siya naging malakas, kundi nagkaroon din siya ng katangian ng isang kabayo. Nang napahiga ang aswang sa lupa, ay pinilit nitong tumayo. Pero nahirapan na ito. Sinamantala ni Darwin ang pagkakataon na yon na nahihirapan ang aswang. Kaya naman, ubod bilis siyang tumakbo palapit sa aswang at walang pagdadalawang isip niyang itinarak ang matalas niyang itak sa gitna ng noo nito. Nang hugutin niya ang itak, ay gumalaw pa ng ilang segundo ang aswang. Kaya naman, mabilis niyang itinarak ang itak direkta sa puso nito hanggang sa tuluyan na yung binawian ng buhay. Doon na lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay at masayang pinalakpakan ang ginawang yun ni Darwin. Bakas sa mukha ng mga yon ang pagkamanga, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala na ang dating batang pilantod at inaasar-asar lang at laging sinasaktan ay siya palang tatapos sa buhay ng aswang. Agad namang nilapitan ni Darwin si Lola Biring. Tinulungan niya ang matanda na makatayo at dinala niya ito sa loob ng kanilang kubo. Inihiga niya ito sa sahig na kawayan. Lola, sandali lang po ah. Dito lang po kayo. Kukuha lang po ako ng panlinis sa sugat niyo sa balikat. Sandali lang po, mabilis lang po ako. Teka, apo. Babaya mo na gawin yan. Hindi naman malalim ang aking sugat. Kaya ayos lang ako. Pero Lola, baka ma-infection po ang sugat niyo eh. Delikado po. Ayos lang ako. Hayaan mo muna. Gusto ko lang sabihin sa'yo na narinig ko ang pag-uusap niyo ng kaibigan mo si Rodel tungkol sa isang tikbalang na nagbigay sa'yo ng makapagyarihang butya. Alam ko na ang butya na yon ang dahilan kung bakit mo natalo ang aswang at kung paano ka gumaling sa iyong kapansanan. Apo, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon? Alam niyo na po. Sorry po Lola. Kasi po, hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon niyo eh. Natatakot po ako sa inyo na baka kung ano pong gawin niyo po sa akin at sa mutya. Kung ganun pala, ay may takot ka nang nabuo sa akin. Ay nako, mali pala talaga ang naging paraan ko para tumapang ka, Darwin apo. Imbis na tapang pala, ay takot ang nagkaroon ka. Po, ano po bang ibig niyong sabihin, Lola Biring? Hindi ko po kayo maintindihan eh. Ang totoo niyan, apo. Kaya ako nagiging mahigpit sa'yo at naging matigas ang puso ko ay naisip ko na yun lamang ang taging paraan para maging matapang ka. Pinahirapan kita kasi naniniwala ko na kapag gano'n ang aking ginawa ay maiisip mo na sadyang hindi madali ang buhay at wala kang magagawa kundi ang lumaban at protektahan ang sarili mo. Nagkamali ako. Patawarin mo ko, aking apo. Patawan kung huli na ng mapagtanto ko na mali ang paraan na aking ginawa para maging matapang ka sa pagharap sa napakalupit na realidad ng buhay. Pero maniwala ka, apo. Maganda ang aking intensyon, ngunit hindi naging maganda ang aking pamamaraan para gawin kang matapang. Maniwala ka, apo. Patawarin mo ako. Pagkatapos ng revelasyong yun ni Lola Biring, hindi na napigilan pa ni Darwin ang pagtulo ng kanyang mga luwa. Maigpit niyang niyakap ang kanyang lola. Hinaplos naman ni Lola Biring
ang likod ng kanyang apo habang patuloy ito sa pag-iyak. Patawarin mo ko, Darwin, apo. Patawarin mo ko. Ako ang dapat nagbigay ng pagmamahal na nararapat mong tanggapin. Pero hindi ko ibinigay yun sa'yo. Patawad kung kinailangan mong maranasan ang mga ganong pagpapahirap sa mura mong edad. Patawarin mo ako, apo. Tahan na po, Lola Biring, tahan na po. Pero Lola Biring, salamat po kasi sinabi niyo po yan sa akin. Kaya ngayon, nauunawaan ko na po kayo. Alam niyo po na hindi magiging mabait ang mundo sa mga kagaya ko na may kapansanan. Pero hindi pa po yan lahat, Lola. Pwede naman po tayo magsimula ulit eh. Saka, wag po kayo mag-alala. Hindi po ako galit sa inyo. Pinapatawad ko na rin po kayo. Diyos ko, maraming salamat, apo. Napakabait mo talaga, bata. Nangangako ko sa iyo na simula sa gabing ito, apo, ay hindi na kita paihirapan pag muli. Ibibigay ko na sa iyo ang pagmamahal na dapat ay noon ko pa ibinigay. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa aking buhay, apo. Sa kabila ng kalupitan ko sa iyo, ay hindi ka nagdalawang isip na iligtas ako mula sa aswang. Maraming salamat, apo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Wala na po yun, Lola. Tapos na po. Tsaka syempre po, hindi naman po kita pwedeng pabayaan eh. Lola po kita. At mahal na mahal po kita, Lola. Salamat, apo. Mahal na mahal din kita. Halos ayaw nang humiwalay ni Darwin sa pagkakayakap sa kanyang lola dahil noon lang niya yon nagawa. Kahit patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha, ay nakangiti siya. Labis ang kasiyahan na kanyang nararamdaman dahil alam niya na magiging maganda na ang mga susunod na araw niya sa mundo. Simula noon ay marami nang humanga kay Darwin dahil sa pagkakapatay niya sa aswang na matagal nang nagpapahirap sa kanilang lugar. Ngunit matapos ang tagumpay na yon, ay biglang naglaho ang kabayong si Puti at kasama nitong nawala ang mutya ng sapatos ng kabayo. Hindi na muling nagpakita si Lukban. Ngunit laking gulat ni Darwin dahil nanatiling normal ang kanyang paglalakad kahit wala na sa kanya ang makapangyarihang mutya. Para bang iniwan sa kanya ng tikbalang ang isang regalo na hindi na kailanman mawawala. Upang hindi na mahirapan si Darwin, inilipat ni Lola Biring ang taniman ng gulay sa likod ng kanilang bahay at ibinenta nito ang lupa nila sa bundok. Bumalik na rin si Darwin sa pag-aaral at sa pagkakataon na yon ay wala na siyang ibang hihilingin pa. Habang buhay siyang nagpapasalamat kay Lukban dahil ito ang naging daan ng malaking pagbabago sa kanyang buhay at siyang dahilan kung bakit natutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa.